Tapos na ang dalawang clarificatory hearing sa Kongreso tungkol sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Kontento ba ang mga complainant sa naging takbo ng dalawang hearing? Tanungin natin yan sa senior lecturer ng UP College of Law at isa sa legal counsel ng mga complainant na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang gabi po, Attorney Ligutan, and welcome back sa Arangkada Balita. Linya, magandang gabi. Opo. Una sa lahat, Attorney, ano po ang inyong assessment dito sa naging takbo ng dalawang clarificatory hearing? Alam mo, if may mas positive pa sa positive assessment, that would be my assessment. Yung mga complainants, talagang natutuwa sa naging takbo ng dalawang magkasunod-sunod na clarificatory hearing. Sabi ko nga, parang ang hirap namang hindi mag-expect ng positive results on the basis sa mga nangyari the past two hearings. So we are expecting na magkaka-probable ko sa bukas Linya sa Kajek. And Attorney, ano masasabi nyo, gaano kahalaga yung naging report po ng AMLAC and at the same time yung report po ni Senator Trillanes last week? Parang yung analogy ko dyan, Jeko, parang isang pader, matibay na pader yung Duterte brand, yung VP Sara Duterte brand. Parang yung testimonya ni Remil Madriaga, tsaka yung sa COA, tsaka yung sa NBI, parang yun yung parang unang cracks into that massive wall that we call the Duterte brand. Pero yung nagkatibag ng pader na yan, yung mga revelasyon ng AMLAC at saka yung kay former Senator Trillanes during the last hearing. For me, parang, sabi ko nga, parang 1-2 punch combination. So, ganun kahalaga yung naging papel ng AMLAC report. Pero what I'm saying is, parang a series of smoking guns. Yung sa AMLAC, parang yun lang yung clincher. Pero we cannot discount yung naging contribution ng mga naunang mga testimonya from the other resource persons, Jack. Yun nga po. At kahapon nagsampa ng kaso si Attorney Mans Carpio laban sa ilang miyembro ng komite at sinasabi nga ng mga ibang eksperto, hindi po ba ito parang kumpirmasyon na tama ang report ng AMLAC? Alam mo, kung yung isang kampo medyo desperate na, parang lalo pang lumalalim yung nagiging problema nila. Exactly, why would you file a complaint against yung mga, like for example, BSP, AMLAC, saka yung mga members of the committee? Alam mo, itong mga taong ito ay mga public officials who are just doing their job. Saan ka ba makakakita ng isang individual na maghahabla, magpa-file ng case? Again, for example, and focus na lang, yung members of the Committee on Justice, why would you do that? Parang for me, it's a sign. It's a sign of desperation. Pero narinig ko yung usapan nyo, yung parang sabi, parang kanina with Congressman Ridon, but kasama yung mga bank transactions involving si Attorney Mans Carpio. Tama yung sagot he is not just any individual. It just so happened that he is married to an impeachable offense. Kaya nga may mga joint filings yan. So hindi defense yan. He defends yung pagiging private individual. He is married to an impeachable offense. Saka may mga joint filings sila ng Salem. Yun yung point. Yun yung reason but included yung mga naging bank transactions. Saka isa pa, exactly, how would you justify yung pagpa-file ng case at the same time you are disowning yung bank transactions? Ba't hindi ka nag-file ng perjury case? Yun yung isang bagay pa, di ba? Dapat perjury pero hindi Saka parang isang bagay din, binasa ko ulit yung bank secrecy law, Alam mo, parang yung substantial parts, 5 sections lang, Jack saka Linya. Isa yan sa mga pinakamaikling batas sa kasaysayan ng Pilipinas, yung bank secrecy law. Napakaklaro doon. Yung tinatawag na absolute confidentiality, hindi mag-a-apply yan sa cases of impeachment.
Pero yung sinasabi daw, yung basis is the AMLAC law. For me, parang it's like nitpicking eh. Di ba? Nitpicking yung AMLA, yung law on, yung sa AMLA law, dapat you take that in conjunction with the other laws, exactly yung bank secrecy law. Nakasulat dun eh, exempted sa confidentiality rule yung cases of impeachment. Sabi ko nga, isang Facebook post na medyo ang dami na rin nag-share. Sabi ko parang ang hirap naman, 5 sections lang, maikling batas, pinagdedebatihan pa. Parang isang bagay na kung wala ng ang mga political biases, isang bagay na hindi dapat pagdebatehan. Bank transactions involving an impeachable offense saka may ongoing impeachment case, hindi mag-a-apply yung confidentiality. Napaka-simple, napaka-straightforward ng batas, pinapalabo lang. Attorney, ganito, no? Bilang part nga sa mga complainant, tingin nyo nakabuti para sa inyo yung ginawang paghimay sa mga ebidensya. Imbis na katulad nung last year, di ba, partner, pinasa na sa Senado agad. Eto, tingin nyo nakabuti para lumakas yung kaso bago pa man pumunta sa Senado? Definitely. Tsaka it's only the Vice President has herself to blame. Kasi nga parang sabi namin, ito yung tinatawag na the law of unintended consequence. Sa pagdalayo nilang mapahinto yung impeachment proceedings last year, nag-backfire. Sabi ng Supreme Court, okay, due process. O sige, dapat may mga ebidensyang ilahad sa House pa lang. O yun, that's what's happening now. So, nag-backfire. Parang ito yung bagay na hindi siguro na-anticipate ng kampo ng Vice President. Pero, mga kababayan, yung mga nangyayari now, ito po yung resulta ng pagpapahinto ng Vice President sa naging impeachment proceedings last year, the law of unintended consequences. Alright, maraming salamat, Attorney Ligutan. Din sa kajek, thank you. Salamat po.